You're watching ETVN Philippines. Then, sabi ko, para lang mawala lahat to, sinasagot ko. Pero, naging honest ako. Parang scapegoat. Na ganyan. Yes, yun lang. Tapos naging boyfriend ko siya. And then, na-develop na lang din ako. And now, sabi ko nga, God, kung ito yung bukasyon para sa akin, yes, gagamitin ko. 4 ang anak ko ngayon, isa man sa kanila, kung will mo talaga, may papasok dyan. Pero, sabi ko, hindi ko naman tinutundukan. Bahala ka na, God, sabi kong ganun. And now, single ako, sabi ko, ano ngayon ulit ang bukasyon ko? Diba? So yun, nandun pa rin. Question mark sa akin, ano yung bukasyon ko? Magiging saint ba ako? Oo. Diba? So, ang galing, no? From religious life to profession. Kasi sinabi ni Tita, teacher siya eh. So, ibig sabihin, as teacher, pwede pala maging malapit sa Diyos as your vocation. Yes. Pwede ka rin magturo as teacher. Ang galing. Actually, lahat naman tayo tinawag na maging banal. Lahat naman tayo tinawag na maging banal. Lahat tayo tinatawag na maging santo. Ang tanong is, saang paraan? Sa pagpasok ba sa isang orden, sa isang institusyon, na religious institution, sa pagiging married ba, no? Sa marriage, Marami or naguguluhan. sa pananatili sa ating singlehood. Pero habang tayo single, ano yung gagawin natin? Diba? Kasi maraming mga nananatiling single sa napakadaming kadahilanan. Like sa Pilipinas, medyo marami sa atin yung nananatiling single kasi kailangan alagaan yung pamilya, Yes. kailangan alagaan yung kanilang magulang, o tumutulong sila sa kanilang mga kapatid, sa pag-aalaga ng mga anak ng kanilang mga kapatid. Marami tayong alam siguro ng mga ganung kwento. So, ang tanong is, yung bang mga ganon, wala pa rin wala na silang pag-asa na, wala ba silang bukasyon? Actually, si Pope Francis, noong kanyang meron siyang dokumento na sinulat, ang tawag ay Christus Vivit. At gusto kong basahin yung isang passage dito sa Christus Vivit na kung saan kanyang kinlaro na meron actually na role ang merong role yung tawag dito. Yung mga single. Oo, merong role ang mga single. No? So mayroon na ulit akong bago. Oo. Single. Oo. So, yun. Kasi pressure din sa mga single yun eh. Lalo sa mga Pilipino, sinasabi, uy, kailangan mag-aasawa. Oo, Di ba mga sa tungsurin ng iba. So, baga, Lalo na yung mga tita-tita. Oo. Diba? Yung mga buyo-buyo na, bakit single ka pa? Diba? So, Ang tanda mo na. Actually, hindi lang sa mga tita-tita, kahit sa mga kaibigan, peer Oo, pressure. pressure. Oo. Okay. So siguro basahin ko lang sa Christus Vivit number 267. For those who are not called to marriage or the consecrated life, it must always be remembered that the first and most important vocation is the vocation we have received in baptism. Those who are single, even if not by their choice, can offer a particular witness to that vocation through their own path of personal growth. So yung nasabi dito na vocation that comes from our baptism, tayo lahat Kristiyano, Yes. actually, yun din yung ating vocation to holiness. Tayo nagiging binyagan upang upang matanggal sa atin yung kasalanang original at upang mabigyan tayo ng tatawag na sanctifying grace. No? The grace by which God indwells within us. So pag tayo na bautismuhan, tayo nagkakaroon din ng tawag na makapiling ang ating Panginoon sa langit sa habang panahon. Nandun talaga nanggagaling ang ating vocation to eternal life. So tanong ngayon is, since yun yung ating bokasyon, pag tayo ay nanatili sa tinatawag na single blessedness, ano yung paraan by which we can witness to our vocation as baptized Christians? Yun yung pinakatanong. Kaya nga, yung pagiging single, hindi yan dapat na maging excuse na walang gawin sa buhay. Magpakasarap lang, Tambay. pag-enjoy lang, Pumetics. Dapat, kung if for one or another reason ikaw ay
single, whether by choice or dahil kahit na hindi mo pinili, ito yung opportunity pa rin sa iyo upang maghanap ng paraan na maging lingkod sa iba. So paano mo paglilingkuran ng iba? Yun ang magandang katanungan. Siguro yun yung kailangan mong i-discern. Siguro magkikwento lang ako very briefly lang ng mga ilang santo na pwede natin modelo. Alam naman natin, di ba, si Blessed Carlo Acutis na siyang ika-canonize sa September September. He died at the age of 15 lang. Bata. Pero sa kanyang maikling buhay, siya ay naging modelo ng debosyon sa Eucharistia. Pero ang nakakagulat doon, ayon sa kanyang mga classmate, hindi nila nakita si Carlo Acutis na para bang kakaiba sa kanila. Mahilig rin siya sa video games, although may disiplina daw siya. Hindi niya pinapayagan yung sarili niya na masyadong maraming computer game, masyadong maraming oras. 1 hour a week lang. Pero mahilig siya sa computer games. Tapos nagsisimba siya araw-araw. Siya ay devoted sa Holy Communion. In fact, naging proponent siya ng Eucharistic miracles, kahit na siya ay batang-bata pa. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya, kung siya ay ikakasal o mananatiling blessed o magiging pare, kung siya ay tumanda pa, kasi nga, at the age of 15, namatay siya. Pero doon yung pinakita na kahit sino ay merong pananawagan na maging banal. Tapos, yung isa naman na magiging santo kasama niya, si Pier Giorgio Frassati, na namatay at the age of 24, kung nakakamali. Siya ay nasa universidad, naging very active siya sa mga Catholic apostolate. No? At ang alam ko actually he decided not to marry bago siya namatay. Kaya lang kasi he died young, no? So hindi natin alam how his vocation would have developed had he lived longer. Pero before he died, he had chosen to not marry anymore. But the thing is, even as a student, napakalaki nung kanyang devotion sa pagsisilbi sa simbahan at pagsisilbi sa mga mahihirap at nangangailangan. In fact, isa siyang proponent ng social justice. Siguro, kwento pa ako ng konti, siguro narinig niya yung parents, si Saint Therese of the Child Jesus. Yes. Si Zeli at si Louis Martin. Na pareho na silang kanon. Isipin mo yung mag-asawa, santo. Pareho sila, akala nila sila ipapasok sa religious order. Pero hindi ito ang nangyari. They met each other, nagkatuluyan sila, nag-asawa sila. At initially, ang plano ni Louis at Zélie Martin is mag-asawa sila pero they will live as brother and sister. Kasi nga pareho sila napaka-religyoso. So they want to just, pray, contemplate, do apostolate, ganyan. Parang companionship lang. Pero may isang pare ang nagsabi sa kanila na dapat mag-anak kayo, dapat magkaanak kayo. Sumunod, ang dami ngayon nilang anak. Ano yung basketball team? Basketball team. At yung isa, You're watching ETVN Philippines. naging canonized saint, si Saint Therese. At yung isa pa, yung pinakabata, yung naging visitant din nun, is also a candidate for sainthood. And by all accounts naman, yung marami silang pumasok sa pagmamadre. If I'm not mistaken, 4 Yes, yata. halos na po sila pumasok Lahat ng mga nag-grow to adulthood na Yes, babae oo. pumasok sa pagmamadre. And all of them, by all accounts naman, all of them led holy lives. So, may kita mo dito yung pwede maging holy in no matter your age, no matter your state of life, pwede kang maging banal.
At siguro sa ano naman sa mga single, ang isang pwedeng maging inspirasyon talaga sa kanila si Saint Joseph Moscati. Siya ay isang doktor. Doktor siya, professor siya, marami siyang research na ginawa sa medicine, sa biochemistry ko din nagkakamali. But at the same time, he was known for his love for the poor. So siya ay doktor, pero pag umaga nagdadala siya ng gatas sa mga mahihirap para may iinumin yung mga anak ng mga mahihirap, yung mga sanggol ng mga mahihirap na silang gatas. Tapos minsan yung mga pasyente niya mahihirap kasi pupunta na nga sa kanya, tinutulungan pa niya, binibigyan niya ng pera para sa gamot. So si Saint Joseph Moscati, hindi siya nag-asawa, pero hindi rin siya naging pare. Yung kanyang paglilingkod sa iba, yung kanyang pagiging banal ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang pagiging isang doktor. Doktor na talagang napakatindi naman nung spirit of service sa kanyang sa kanyang mga kasama sa city of Naples kung di nagkakamali. So doon natin makita at in any way of life pwedeng maging banal. Ang tanong ngayon is saan tayo gustong ilagay ng ating Panginoon? At yun ang dapat natin hanapin sa pamamagitan ng dasal, sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento and those. Pero ngayon siguro, ayaw kasi pag-usapan ng puro theory. Gusto ko talaga marinig yung mga kwento ninyo. Yung pumasok sa pagiging ano po. Ikaw, alam ko, very interesting yung kwento ni sister eh. Ano? Bakit ba nagbukasyon? Kasi nagbukasyon. Nagbukasyon. Can you introduce yourselves to our Yes po. Natuwa din po kasi sinabi po ni ma'am, sabi nga po, ang bokasyon ay like po a mustard seed po na ang bokasyon ay talagang tinanim na ng Diyos sa atin, sa puso natin. At kailangan na natin palaguin talaga kasama ng kanyang grasya. So, perhaps po, yung kabataan ko po, yung I was attracted po. Siguro yung vocation din, nagsisimula din sa mga attraction po. Like, na-attract po dun sa kay Mother Teresa po. Pati ko pag nakakita po actually ako ng mga madre, parang iba yung joy na nakita ko sa kanila. Yung lagi sila nakangiti. Tapos yung, na-attract din po ako sa habit. Parang gusto ko rin po yung maging ganyan, magkaroon ako ng belo. Parang mga ganong medyo sabi natin, medyo ganong mga attractions. Yes. Then, yun po, nag-serve po ako sa parish, then nag-choir po ganyan. Then, a friend of mine po, sabi niya, yung tita po niya ay madre daw. Tapos, sinabi niya sa akin kung ano yung buhay na pagmamadre, ganyan. So, sabi ko siguro ito na yung para sa akin. So, at the age of grade 6 po ata ko yun. Tapos yun po, parang, I preserve that particular joy within my heart. Sabi ko, para sa inyo na ako, Lord. Sabi ko, ganun po, no? Tapos yun po, as time goes by po, no, may nakilala po akong La Pieta Sisters. Yan po. Nakilala ko po si La Pieta. Yes po, Daughters of Lady of Pieta sa Parañaque po. Parang may klase darinig yung pero Opo. ang dami kasi, no? Ang Opo, dami rin marami kasi pong congregation. Yun din po, pero I tried din po mag-search in din po sa ibang congregation. But then, ito po yung napusuan ko. Yun. Yun. Napusuan kong congregation, Daughters of Lady of Pieta. Sila po yung, from the word Pieta po, mercy. So, sila po yung nag-aalaga po sa, katulad po ng ni Mama Mary po, no, welcoming the dead body of Jesus. So, ang aming pong apostolate is yung... Sa may morgue. Joke lang. Oy! Ano po yung may home for the aged po kami actually. So yun po yung aming apostolate sa mga matatanda po. So doon din po parang nagkaroon po ako ng formation, doon din po nagkaroon din ng paghubog sa aking pagkatao po. At yun din siguro yung vocation na gusto ng Panginoon na mahubog tayo according to His will. Then, yun po. Nag-profess po ako ng last 2017 po. Ang religious life po ay meron po tayong religious vows like poverty, chastity, and obedience. Ito po yung tatlong pinapangakuan. Hindi na lang po panghako pero vow pa po. No? So yan po yung pinangako. Then, ayun po. Ang vocation talaga ay isang pang-discover pa. At perhaps meron ding si Lord po, meron din siya pinapadala na tao para ma-discover din yung vocation natin. At perhaps po,
may mga struggles din talaga sa loob na hindi po maiiwasan. And those are purifications din, no? Like a fire tried gold, sabi nga po, no? Na nagpipurify. Perhaps God purified also my intentions, and perhaps this is not, perhaps may, sabi nga, may detour pa po siguro ang ibang bokasyon na sinabi po ni Brother Kaloy na magdadala sa atin sa kabanalan. Amen. Siguro, sa ngayon po, since way back 2021, I decided to went out, pero it was guided also by our superiors, by our formators. Then, ngayon po, sinasabi nga po ni Brother na meron ding vocation para single blessedness. Yes. Single blessedness po sa secular life. Meron po tayong third order na pwede po nating What do you mean third pasukan. order? Kasi alam ko third degree. Third degree na po. Ano po. Di ba po, Brother Kalit, meron po, Meron yung yes mga, po. yun Yes. nga, no, na hindi porke na blessed, na single ka, ay wala ka nang gagawin. Well, yes, single ako, wala akong kailangan gawin sa buhay. Endings Ganon. na lang. Oo, Tumambay na lang. Ma-enjoy na lang, mag-travel na lang. Yun ang common ngayon, di ba? Traveling, di ba? Pero, pag tayo ay single and for one or another reason, hindi nakapag-asawa or tayo ay hindi naman, wala naman tayo nararamdaman no, na kukuhan tawag sa pagiging pare o pagiging madre o pagpasok sa mga religious institute, yun nga, dapat natin isipin para tayo magsisilbi in our singleness. At yung pagiging members na tinatawag na third order, Yes. ang isang paraan, yun isang paraan. Pwede rin yung pagsama sa mga iba't ibang mga groups na dedicated sa apostolate na napakadami. Sa totoo lang, tayo ay nabubuhay sa matatawag natin na age of the laity, na kasi nga ang dami-dami ng Katoliko, ang dami ng nanampalataya, medyo kulang ang pare. So it's up to ordinary lay persons now to step up, to serve the church, to evangelize and to spread the gospel, and to do so with joy. Gusto ko yung nakwento mo, sister, na nabanggit mo, sister, na dapat tayo ay punong-puno ng kasiyahan. Kasi yung ating pagtalima sa Panginoon, yung ating pagsunod sa kanyang will para sa ating buhay, hindi yun dapat nangangahulugan na maging malungkot tayo. Para hindi ko magagawa yung gusto ko, hindi yun. We find our joy in the will of God. Hindi dapat siya burden, Tama. actually. Diba sa Corinto, meron doon sa 1 Corinthians, yung may sinabi si St. Paul, siguro para medyo mas magkaroon ng konting spice yung ating usapin. Ano ba yung sinabi ni St. Paul dyan tungkol sa hindi pag-aasawa? You're watching ETVN Philippines.